At ngayon pong araw na ito ay tayo po'y pinagpala ng Panginoon at ating pong makakasama ang Jesus Christ Household Church President. Ngayon po, live, makakasama po natin si Pastor Relito Maanyo para siya po magbibigay ng mensahe sa atin ngayong umagang ito. Sabihin po natin, God bless Pastor Bochi. God bless Pastor Bochi. Praise the Lord. Salamat po, Pastor Eric, sa napakagandang setup ngayon, araw ng linggo. Salamat po sa kalooban at mga talents ng ating pong mga kapatiran dito sa Bawan at sa resources po, mga kagamitan upang tayo ay magkaroon ng ganitong online service. At binabati ko po ang lahat ng member ng Jesus Christ Household Church sa inyo pong mga tahanan. Tayo po ay mapalad sapagkat kahit po tayo ay hiwa-hiwalay sa oras na ito, ay mayroon po tayong paraan upang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. At ang ating pong simbahan, sa abot po ng ating makakaya, sa tulong po ng mga kapatiran natin, ay maghahayag ng salita ng Diyos. Gagawin po ng simbahan ang tungkulin sa paghahayag ng salita ng Diyos. At tayo naman po bilang mga member, gawin din po natin ang tungkulin natin bilang membro na makinig po ng pangangaral o ng serbisyo ng ating pong simbahan. Dahil po tayo po ay anak ng Diyos, we are expecting the best from our Lord Jesus Christ. Amen. And bilang tayo naman ay children of God, our Lord Jesus Christ is expecting the best from us. Kaya kung tayo pinag-i-expect ng blessing kay Lord, the Lord is expecting you to listen to the Word of God. Amen. 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 Kahit po medyo minsan mahaba, panoorin po natin simula hanggang katapusan upang atin pong makuha yung pong gustong sabihin ng Diyos sa atin. At muli po, binabati ko po ang lahat ng ating pong mga pastor. Hindi ko na po babagdatin yung mga pangalan. Baka may malimutan ako. Lahat po ng mga pastor, lahat po ng mga leaders, lahat po ng care group leaders. Praise God. At muli, special thanks po kay Pastor Eric po, dito po sa Bawan, na katulong po ni Pastor Josie. Na sila po ay meron pong mga ganitong kagamitan upang tayo po ay magkaroon po ng ganitong serbisyo. At nais ko rin pong ipabatid na ngayon pong June ay sisikapin namin ni Pastor Eric na makapaghatid sa inyo ng midweek teachings or Friday prayer meetings. Kaya po kung kayo may mga prayer request, pwede nyo isend sa amin at pwede po natin itong i-pray ng online. So, ang pagkakahiwa-hiwalay po ay hindi po hadlang, mga kapatid, sapagkat ang Diyos din ay nagbigay ng paraan upang maghiwa-hiwalay man tayo ng pisikal, pero nagkakaisa tayo sa pamamagitan po ng mga ganito pong sistema ng online services. At so wala pong pagtatagal, tayo po ay magsitayo, dadako po tayo sa salita ng Diyos. Tuloy po sa inyong mga tahanan, please listen to the Word of God at atin pong pakinggan ng maayos po ang mga salita ng Diyos at maging kalakasan po natin. Buksan po natin sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Sa Hebrews chapter 12 verse 1, ganito po sinasabi, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang lahat ay magsabing pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po mga kaupo na. At bago po malimutan, binabati ko po yung pamilya ko sa Canada. Si Sister Grace, si Hannah, at saka si Jeff.
at ang lahat po ng Kristiyano sa buong mundo na nakakapanood po ng ating pong online service. So, ang ating pong ang title po natin pag-aaralan ay pamamagatan natin sa English po ay have the strength to carry on. Sa Tagalog po ay magkaroon ng lakas upang magpatuloy. Napakagaling naman ng ating anong tawag sa ano po? Multimedia. Sa ating multimedia operator. Praise God. Salamat, Sister Abby. At ang pangangaral po natin, ikukunin po natin sa part po ng chapter 12 verse 1b na sinasabi, at ating takbuhin na may buong tiyaga o pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Papaano? Tumingin lamang tayo at basda natin si Jesus na sumakdal ng ating pananampalataya. Mga kapatid, nais ko pong sabihin na kung hindi po natin ititingin ang ating paningin kay Jesus sa lahat ng pinagdadaanan natin, I'm sorry to say po, na pwedeng we cannot make it kung sa sarili lang po natin. Marami na tayo nakikitang malalakas ang katawan, biglang dinapuan ng karamdaman, walang nagawa, namatay. Marami ng mauunlad ang buhay, biglang dinaanan ng bankruptcy, nawala. So, hindi po ang pagdilingkod po sa Diyos sa pamumuhay sa mundong ito, hindi po ayon sa ating kakayahan, kundi ayon sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung mga wala pang, hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ito na yung mga panahon na dapat po nating tanggapin. Kung may nakakarinig dito sa oras na ito na hindi pa nakakatanggap o hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, I'm sad to say, mga kapatid, na I doubt if you can make it. Sapagkat sa mundong ito, paglabi ng paglabi, mga kapatid, ang nangyayari. At ang ating lamang kaligtasan ay nakatuon sa biyaya at kapangyarihan at pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen, everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At upang tayo magkaroon ng lakas, upang magpatuloy sa ating pananampalataya sa buhay na ito, kaya Jesus lang tayo titingin. At mga kapatid, brothers and sisters in Christ, being a Christian is not an exemption to sufferings. Hindi po tayo exempted sa sickness and problems. May mga panahon minsan na naitanong natin sa ating mga sarili. Ito na pakinggan ko na sa marami nagpapatotoo. Why in spite of serving the Lord, He still allows hardship to happen? Amen? Marami din pastor ako napakinggan on na bakit sa kabila ng paglilingkod sa Diyos, inaalaw pa rin ng Diyos yung mga hardship, yung mga pagsubok. Dapat po nating maunawaan, mga kapatid, na habang narito tayo sa mundong ito, ay mayroon tayong mga kakaharapin o mararanasan ng mga problema at pagsubok. Kaya ako po'y nagagalak. O puso, ba't kayo nagagalak? May mga pagsubok pala. Ako po'y nagagalak na hindi talaga ang mundong ito ang ating permanenteng tahanan. Amen. Our real home is perfect. Our real home, mga kapatid, doon po, no problems, no viruses, walang mga coronavirus doon, no tears. Sa ano po yung ating pong real home? In the kingdom of heaven. Sa piling ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi man tayo exempted sa hardship and sufferings of this world, ay napakabuti pa rin ng Diyos. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat siya rin na nagbibigay sa atin ng kakayahan at lakas upang magpatuloy. At minsan po, napahensya ko nga po ito sa isang nangaral. Medyo masakit yung sinabi niya. Now, to those people who don't accept Jesus Christ as your Lord and Savior, especially in this very day, I doubt if you can make it sa mundo ito. Amen. Sapagkat ang kapangyarihan lang po ng ating Panginoon sa Kristo, ang may kakayahan, sila ang makakakontrol. Nung unang panahon, kinontrol niya maging ang mga hangin at bagyo. At ngayon namang bagay sa mundo ito, sila ang nakakakontrol. Siya rin na nagbibigay ng lakas upang tayo magtagumpay. Kaya nga sabi po, ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Ano mang ating naranasan ngayon? Diretso lang.
Ang atin lang gagawin na masdan ang gumawa at sumakda ng ating pananampalataya na walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. And again, mga kapatid, today my question is, how do you respond? O paano ka ba nagre-react when you find dealing with painful situation? Ngayon po, marami nakakaranas ng painful situation. Amen, yung mga nagpapaupa, hindi walang nagbabayad. Yung mga negosyo, meron pa akong nababalitaan na may pinapasok ang bahay. Sa Manila, may mga pinasok, magnanakaw lang, pinatay pa yung... Dahil sa hirap ng buhay. So, may mga tao na nagre-react ng hindi maayos, na nagre-react ng maayos. Tayo mga Kristiyano, how do you respond when you find dealing with painful situation? Kung ikaw ba ay nasaktan at masyado na nahihirapan sa sitwasyon mo sa buhay, are you thinking of giving up? Are you giving up in prayers? Mag-give up ka na ba, Lord? Hindi ko na natutuloy ang pag-pray ko para naman hindi matutupad. Are you giving up on asking God for blessings? Lord, para naman hindi gumagaling ang karamdaman ko. Are you giving up on asking God for healing? Are you giving up on working out your dreams and goals? Kasi, para na itong pandemic dito, para hindi na matatapos. Hindi na ako manonood ng mga online services. Titigil na ako. Hindi ko na aariin ang linggo ay banay. Paano namang walang nangyayari? Kung ikaw ba ay nasaktan, mga kapatid, ba sa hirapan, are you thinking of giving up? But I want to tell you that as a follower of Jesus Christ, giving up is not who we are. Amen. As a follower of Jesus Christ, as children of God, giving up is not who you are. Because you are overcomer. Our Lord Jesus Christ is overcomer, victorious. At sabi ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang naranasan at ginawa, mas gagawin mo pa at mas magiging victorious ka sa mundo ito kung ikaw ay aasa sa pananampalataya at ipagkakatiwala mo ang lahat ng bagay sa Kanya. So, hindi po mga kapatid, tayo, yun ang katangian, hindi ang karakter ng isang Kristiyano. Our character, mga kapatid, is not to give up. And again, as follower of Jesus Christ, giving up is not who we are. So giving up doesn't fit who are we being children of God. Sa 2 Corinthians 4:15-57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, inuulit ko po, ang tao po limitado ang kakayahan. Ngunit ang Panginoong sa Kristo, mga kapatid, hindi po limitado, kundi nasa Kanya ang lahat ng kakayahan at kapangyarihan upang tayo magtagumpay. Kaya kung tayo po ay naghahangad ng tagumpay sa ating pong buhay, kung tayo pinaghahanap ng kalakasan, kagalingan, kaayusan sa lahat po ng ating mga suliranin, tanging sa Panginoong Kristo lamang po tayo titingin at aasa sapagkat nasa Kanya lang ang tagumpay. And today, if you are in the process of giving up, example, your marriage, mga kapatid, your job, you're giving up on your children, ang susutin, hindi ka kinagalang, halimbawa, sa iyong pamilya, parang gusto mo lang tumalikod, umalis sa financial situation, mga kapatid, parang hirap na, lalo ngayong mga panahon ito, ang daming hirap. Kaya nga, minsan sa Facebook, mababasa mo, hindi sila mamamatay sa COVID, sa gutom. Pero salamat, lahat ng napapahinggan kong patotoo sa mga anak ng Diyos. Kahit na po kami 2 buwan o 3 buwan na nasa bahay, hindi pa rin kami pinagkukulang. Especially ngayon, mga panahon ito, wala na masyadong bigay ng gobyerno. So sabi ka na iba, material lang daw matibay. Tayo hindi. Tayo titingin sa ating Panginoong Kristo sapagkat siya magpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Kaya ba ng Diyos? Kaya. Dinikha nga niya ang mundo ito sa salita lamang. Wala pa noon, nagkaroon na ng puno-prutas. Ngayon pa, may prutas na, hindi ka magkakaprutas. Ngayon na, may mga
bigas na, hindi ka magka... Noon walang-wala, pero sinabi ng Panginoon, magkaroon. At nagkaroon. Lalo na ngayon. Amen? Nandiyan ang resources. At iisa lang ang may-ari doon. Ang ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon Jesus. Praise God. And again, whatever the situation may be, before you give up, I want you to stop. Everybody say stop. Stop. Amen. Gusto ko po tayong tumigil, mag-isip. Mag-isip po tayo and ask yourself a question. Is this fit who I am as a follower of Jesus Christ? So mayroon po tayong mayroon po akong babanggitin na isa pong totoong pangyayari. Hindi ko din nasasabihin yung kung saan probinsya, pero maaaring sasabihin ay matulugan ninyo kung saan probinsya ito. So yung pong last 2 weeks lang na nagbigti. So, nagbigti yung po ay napabalita din sa ating pong social media na hirap na hirap sa buhay, lalo na ngayong mga panahon ito. At ang sabi niya, Pastor Eric doon sa kanyang suicide note, Inay, Tatay, pasensya na po kayo, ito na lang po ang anong pong paraan upang maligtas ang aking problema. So, makikita natin yung tao na kulang sa salita ng Diyos. Kulang sa knowledge of the Word of God. Kapag may problema, ang kanyang solusyon na nakikita ay tapusin na, mag-give up. Walk away. Kung hindi man siguro nagpakamatay yung tao yun, aalis na lang sa lugar na yun. Iiwan ang kanyang magulang sa kung anong problema niya. Pero ang matindi po nito, nagbigti. So nakakalungkot. Ngunit, yung dalawa naman pong nag-asawa, historian, at mga kapatid na nakikinig po sa inyong mga tahanan, nakita ko po yung patoto, hindi ko nila po sasabihin kung anong station at kung anong grupo nilang simbahan. Nagpatotoo mag-asawa yon na sila tinamaan ng COVID-19. Nung una, yun lang pong pastor. Yung padalwa, nahawaan niya yung kanyang asawa. At naging tanong nila, bakit sa kabila ng aming paglilingkod sa Diyos ay kinapitan pa rin kami? Pero doon habang nakakaranas siya ng hirap, sa kanyang pag-ubo, sa kanyang paghinga, ang inisip niya yung pangako ng Diyos. Hebrews 13:5. Anak, hindi kita iniiwan, hindi kita pababayaan. At sa 2 Corinthians, na ako ang iyong kalakasan. At yun po mga kapatid, ngayon po nagpatotoo, Sister Yen, Brother Eko, magaling na sila. Praise the Lord. At magamat na sabi nila, ang laki ng nagastos kasi dito sa Pilipinas, hindi libre yung pagpapagamot. Unlike sa ibang bansa na libre. So, ang sarap nung pinapakinggan ko, yung patotoo, iba yung reaction ng isang hindi Kristiyano na nagpakamatay. Yung reaction ng may Kristo sa puso, ipinakipaglaban ng kanyang pananampalataya. Ano sabi niya, tumingin lang siya kay Jesus. Basta inisip niya, si Jesus, sabi niya, hindi niya pababaya, sabi niya, makapangyarihan, ang daming pangako ng Diyos. Puro daw pangako ng Diyos ang naalala niya habang siya nasa ospital. At hindi siya hiniya. Amen? Ng Diyos sa kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. At meron din po akong, hindi po ako nasa posisyon para magpatotoo, pero meron din po akong isang alam na nagkaroon mga kapatid, pero sa Diyos lang umasa. At ngayon din masayang-masaya ang buo niyang pamilya sapagkat pinagaling sila. Pinagaling siya ng ating Panginoong Jesus. Tunay po mga kapatid, na masakit mang sabihin, pero sa mga hindi pa po tumatanggap sa ating Panginoong Jesus, it's hard to make it in this world na punong-puno mga kapatid ng pagsubok kung wala sa ating buhay ang ating Panginoong Kristo. Kahit po sabihin malakas ang katawan ko, nawawala ang lakas ng katawan. Marami akong pera, nawawala ang pera. Matibay ang pamilya ko, kami nung sa mga bayan, nahirap ipagkatiwala sa mga itong bagay. Magpagkatiwala lamang natin ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo. So today mga kapatid, marami rin po tayo matapos. Today let us learn from Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 28. Mababasa po natin dito yung pinagdaanan ng Panginoon na ni Apostle Paul
But despite of all the hardship that Paul experienced, what kept Paul from giving up and kept on going? Kung sabi po dito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang balin na nagsasalita ngayon. Hindi sila mamayabang kung di kanyang ipinapahayag sa pagiging na kayo palampalataya na siya ay nagpilit, nagnais na maging mabuting lingkod ni Kristo. Para akong isang balin na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilang ko. Kung sa palagay po ninyo ay ang pinagdaanan ninyo ay napakahirap na, si Apostol Pablo maraming beses siyang nabilang ko. Hinagupit ng maraming beses. Ano po tayo po, may pumalo po sa ating likod ng maraming beses. At madalas na nabibingit sa kamatayan. Especially po nung sila po ay bumabiyahe papuntang Roma. Nasa kayo po sila ng isang barko. Dinadaanan po sila ng malalakas na bagyo, pinagtatangkaan ng mga tulisan, kasi may mga dala din sila mga gamit. Dumanas sila ng si Apostol Pablo ng napakaraming pagsubok. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyo kung sumuko si Apostol Pablo, wala tayo napapanggay ng pangangaral. Hindi nakarating ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating mga hentil at hindi po tayo nag-i-enjoy sa biyaya ng Diyos. Sabi sa verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Si Pastor Eric galing sa Saudi, yung pong 39 na palo sa likod, ginagawa pag-araw ng Biyernes. Hindi ko alam kung anong mga kaso yung 39, dahil alam ko may mga 70 pa. Pero si Apostol Pablo, tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kung naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsan, pinagbabato. Brother Eko, ang hirap na naranasan ng Apostol Pablo. 3 beses kung naranasan mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan buong araw at gabi ako lutang-lutang sa dagat. Ano po? Sobrang hirap. Pinaki para maiparating ni Apostol Pablo yung pangangaral sa Roma. At verse 26, sa malinis kong paglalakbay, nalalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat, sa mga huwad na kapatid. So, pati siya pinagtatanggal ng buhay. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan din natin ngayon mga kapatid. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito, araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Bukod sa mga personal niyang nararanasang hirap, katulad ng Pastor Eric, doon po sa mga pastor, bukod sa personal na buhay, iniisip pa rin natin na ano mangyayari doon sa iglesia may pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So yun ay, kumbaga, nagpapahirap din sa kanya. So pinapasa niya ang mga alalahanin ito. So, ano po yung nagbigay lakas para kay Apostol Pablo? Una po, having the knowledge that God's presence is within him. Yun po yung nagpalakas sa kanya. Yung pag-acknowledge niya na ang presence ni Lord nasa kanya. Ito po ang dapat isipin natin mga Kristiyano, na tayo po kasi ating pag-iisa, hindi mo talaga tayo nag-iisa. Kasama natin ang presensya ng Diyos, na kailanman hindi ka maigugupo kapag ka umasa ka sa Kanya. Acts chapter 23 verse 11, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob kung paano nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kinakailangan magpatotoo ka rin sa Roma. Kaya nakakatiyak si Apostol Pablo na makakarating siya sa Roma. Kahit ano nangyayari. Kasi nangusap sa kanya ang Diyos, kung nagsugo pa ng anghel na sinabi, Pablo, makakarating ka sa Roma at may papangaral mo ang salita ng Diyos. Ano po ang ibig ko sabihin? Ina-acknowledge, alam ni Pablo na kasama niya ang Diyos. Gayun din tayo. Upang tayo makapagpatuloy, kinakailangan alam natin sa ating mga sarili na kasama natin ang Diyos. Kasi po, kung hindi natin kasama, matagal na po tayong nakapitan ng mga vibes. Sigurado po na hindi natin alam na minsan malimit tayong protection na ng Diyos. Sapagkat may mga nakakasalungo tayo, namamalengke, carrier sila. Hindi mo alam pala sila o magiging magbibili. Yung perang ibinigay sa'yo, meron. Pero hindi mo alam, pinoprotection ng ka ng Diyos.
Minsan hindi natin na-acknowledge na kasama natin ang Diyos. Kaya nanatili tayong safe. Amen. Kaya matatapos ang COVID-19 na ito na walang mawawala sa iyong mga mahal sa buhay. Bakit? Sapagkat kasama mo ang Diyos. At yun po mga kapatid, yun po nga pananalig at nagbigay ng kay Apostol Pablo ng lakas upang magpatuloy. At ngayon nga po, ini-enjoy natin yung salita ng Diyos. So, dahil siya po yung apostol ng mga hentil. At may isa rin po akong kilalang Christian na muntik na mag-give up, Brother Echo. Yung pong Christian na yun ay isang yung trouble sa buhay niya sobrang hirap, Pastor Eric. Dumaan pa siya sa separation sa kanyang asawa. Gusto niya naman mag-give up. Pero yung mismong araw, that very day, hindi malimutan nung Kristiyano yun, na gagawa na siya ng hakbang upang takasan na ang lahat. Pero biglang may nagsabi sa kanya, kanyang kapatid at saka kanyang anak, na huwag mong gawin yan sapagkat open pa yung asawa ng taong yon sa reconciliation. At yung taong yon, mga kapatid, give up na, ngunit hindi pinintulutan ng Diyos na give up. At ang Diyos na yung sumagip. At naalala ng tao yung pangako ng Diyos na hindi siya iiwan, hindi siya pababalaan, na ang Diyos ilagi niya kasama. At ngayon po ay ang Kristiyano po yun, yung True to Life story, ay masaya naglilingkod sa Diyos kasama ang kanyang pamilya. Bakit? Sapagkat in-acknowledge niya na kasama niya ang Diyos. Amen. At number 2 po, lastly, ano po nagbigay ng lakas kay Apostol Pablo? Having the knowledge and his experience of God's strength. Yun pong knowledge niya na siya ay may God's strength sa kanya. So, Paul did not give up because of knowledge and experience of God's strength in his life. Not the physical strength, kundi po yung strength na meron tayong lahat. Ano po yung strength na meron tayong lahat? The strength of the Almighty God. Sapagkat sinasabi ito sa Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ which strengthens me. Amen. So no matter what you are going through, what you are facing, you have the strength of God within you. Alam mo na kinakaharap mo ngayon, sakit man yan, COVID man yan, kung yan man ay kahirapan, yan man ay depression, yan man ay parang separation, yan man ay sa iyong pamilya, sa iyong relasyon, no matter what you're going through, what you're facing, you have the strength of God within you. By what? Through the Holy Spirit living inside of you. Hallelujah. And that's what Jesus promised to His disciples. He knew they will be tempted and will go through tough times that seems impossible to get through. But Jesus said, the Holy Spirit will be upon you and will empower you. Sa inyo sinabi sa Acts chapter 1 verse 8, that the Holy Spirit will be upon you and will empower you. That will strengthen you to do what God told you to do. Amen. Tuloy po nakakapanghina. Tayong tao, nangihina tayo. Malimit. Minsan may gusto ng takasan. Marami po akong napakinggan na halos gusto niyo na lang umalis sa lugar nila. Gusto niyo umalis doon sa iglesia. Gusto niyo umalis doon sa pamilya. Gusto niyo umalis sa trabaho. Dahil doon sa mga kinasadlakan niya na problema na minsan ay imposibleng malampasan. Pero salamat sa Panginoong Hesukristo sapagkat siya yung nagbibigay ng lakas sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. And each of us, nais ko pong isabihin na lahat po tayo, mga kapatid, has the strength adequate to do the will of God. Meron po tayong sapat na lakas. Bawat Christian, hindi lang po kami ng Pastor Eric o yung mga pastor, mga leaders, bawat Christian, you have the adequate strength to carry on. Meron po tayong lakas, mga kapatid. Gagamitin lang po natin. Bakit? You have the Spirit of Christ in you. And the Spirit of Christ in you is the divine energy of God. The power of Almighty God within us. At ano po yung ating leksyon na nalaman sa umaga ito? O natutunan? God is not gonna call you to do anything, face anything, and experience anything without Him giving you the strength to do it. Hindi po niya kayo papayag humarap sa kahit anong bagay.
na hindi kayo bibigyan ng strength, mga kapatid, to do it. Sometimes, He allows us in a situation that we don't know how to handle. Bakit? May mga inaalaw ang Lord na sitwasyon sa buhay natin o problema kakaharapin na hindi natin ma-handle. Why? For the reason to give Him the opportunity for Him to show us that He is powerful enough to save us, mga kapatid. So, ipakita ng Diyos na sa iyo makapangyarihan and how adequate for you and I to put our trust in Him. Ang Diyos ay may sapat na kapangyarihan, tayo naman po dapat may sapat na pagtitiwala sa Diyos upang malutas anuman po yung ating pong kinakaharap. Hallelujah. Sabi po sa Psalms chapter 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Sa English po, napakaganda po ng translation nito, Sister Yen. The Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. Ang sarap. Hindi ka lang aakayin ni Lord sa pathway. Ang sabi, I will guide you in the best pathway of your life. Dadaan pala sa Edo sa best pathway of His life. Amen. Praise God. Lahat po ng Kristiyano, kung magtitiwala ka sa Diyos, hindi ka lang dadaan sa karaniwang daan. Aalalayan ka at igagad ka ng Lord sa pinaka-best pathway of your life. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, important truth, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, whatever you are facing, as much tough as it is, God will turn it in our good. Yun po yung ibig sabihin po ng Romans 8:28. All things work together for the good or benefits of those who love God and called according to His purpose. Amen. Alam natin, ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang nagmamahal sa Kanya, sila mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Ang ibig po sabihin ng Romans 28, ano mang kinakaharap mo, God can turn it to your good. Amen. Akala natin, ako yung nakaharap ito, ako yung tibalak. No. God will turn it to your good. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At we don't want to quit because you might be at the time or at the door that God might giving you the best of you wanna be or to have. Kung may pangarap kang magnegosyo, don't quit your dreams. Huwag nating tigilan ang pangarap. Don't quit working on it. Yung diretsyo lang, mga kapatid. Kahit na parang pinaralyze tayo ng pangyayari ito, ng pandemic ito, continue to pray. After this, God will guide you in the best pathway of your life. Palakpak pa ating Pilipinas. Amen. So, huwag po tayo mag-give up, mga kapatid. So, may isa pong last na illustration po mga kapatid. Pero ito po ay, may iba sa illustration, kung iisan po nila pangyayari. Uso po sa atin dito yung pagmimina ng ginto. At marami na po sa diyang nakakita. Pero po isang minero, Sister Yen, kumuha siya ng tao. So, meron siyang mapa. Alam mo yung mapa niyo, reliable. So, binayaran nila yon, and then, wala lang kakayahan yung tao yun na kuhanin yun. So, yung taong pinagbilhan ng mapa, kumuha ng tao, naghukay. Pero nahina na si Stalin. Ang tagal na nila ang naghukay, panahon na linggo na buwan, wala silang nakita. Ano sa beses, sabi ng asawa, suko na lang tayo. Huwag natin ituloy. Kasi yung resources na nasa sa atin, yun lang gastusin natin. Pag kinuha mo pa yung pambayad sa mga tao mo, yung gastusin natin, wala naman na. So naisip naman ng asawa ni lalaki, yung gastusin, kung isang linggo nilang gastusin o 2 linggo, uuubos din. Pero kung tayo ay mananampalataya na ibibigay ng Diyos ang ating hinihigin, ipakita natin ang pananampalataya natin. So kinuha niya, siguro nagtira-tira ng mga bili ng noodles, kinuha niya yung resources ng pangsweldo. Kasi meron siyang 5 taong mahigit na naghuhukay. Pag gilagilas mga kapatid, wala pang half meter. Yung pagbalik nila, tumambag sa kanila yung nahanap nila. Kung sila'y tumigil, hindi nila nakakamtan yung tagumpay. Amen. Tayo din po mga kapatid, huwag tayong titigil sa paglilingkod sa Diyos sapagkat maaaring nandyan na
Hindi siya ng tao, Kristiyano, tumitigil. The blessings and victory is at their doorstep na. Halos nandoon na. Saka tayo titigil, mga kapatid. So, we Christians, we have the capacity to face anything and rejoice because we have the Spirit of God. And do not think when things don't go your way, trust God and trust His ways. Finally, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos na, I want to ask you a question today. What are you tempted to give up on? What are you tempted to walk away? Are you willing to say to Him, Lord, I will not give up and quit, no matter what. Because I know that you are here with me, by my side, to get me through. And isa pang truth, mga kapatid, kapag hindi po tayo nag-give up sa Lord, at sa lahat ng pagsubok, hindi tayo nag-give up, the Lord has reward for every temptation or trials na atin pong pinagtagumpayan, hindi tayo nag-give up, may reward po ang Diyos sa atin. The Lord has 1,000 ways to give rewards to each of us. Sa'yo meron si tayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Pagkaya ko, medyo lumakawin sa sound bago kayo po. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umaga po ito, salamat po sa iyong mga salita. Kaya pinagkaloob sa amin. Na sa kabila ng mga pinagdadaanan namin ito sa mundo ito, o pinagdaanan na, o pinagdadaanan pa, kaya sabi mo, pagtiisa namin ang aming pakikipagbaka o aming paglakad, ang aming pagpapatuloy, at upang magkaroon kami ng tagumpay at magkaroon ng lakas upang magpatuloy, tumingin lamang kami sa iyo, aming Panginoon Jesus. At katulad po ni Apostol Pablo, na kaya siya nakapagpatuloy, he is aware of God's presence in his life. At he has the knowledge that the strength of God is with him all of this day. So, Lord, sa oras na ito, nawa po yung pong kalakasan na naranasan ni Pablo o na kay Pablo ay amin din pong Panginoong Diyos mapusin sa ating sarili. Sa kabila ng aming mga pinagdadaanan na ang bawat bagay it did not come through our way, na hindi po nalulutas ayon sa aming pong pamamaraan. Ngunit salamat Panginoong Diyos na sa iyong pamamaraan ang lahat ng bagay ay may katagumpayan. Lord, ang daming na-paralyze ng mga pangarap, maging aming mga estudyante, ang mga pagpasok, halos yung mga napuhunan sa negosyo, nauubos sa pang-araw-araw na gastos, na halos, Lord, hindi magdabak kami sa aming pangarap. Lord, salamat na ikaw rin na ibigay ng lakas upang ito'y aming ipagpatuloy ang pangarap at paggawa sa mga bagay na ibinigay mo sa aming isip na aming gawin. Sapagkat ang sabi mo, hindi mo kami bibigyan ng trials o mga pangarap sa puso, sa isip, kung hindi mo kami bigyan ng lakas upang matupad ito. At kung may mga pamilya po na they're planning to give up their relationship, their marriage, they're planning to give up on their kids, sa trabaho, sa health, anong palagay nila dito sila gagaling, they stop praying, they stop asking you, Lord, give them and give us the strength to carry on. Sa pamamagitan ng pagtingin sa'yo, sa pamamagitan ng pag-acknowledge sa sinabi mo, nung aalis ka sa mundo, sinabi sa mga apostoles, na ikaw ay magsusugo sa iyong pangalan. Nagpapadala sa iyong pangalan ng isang mga alim, ang banal na Espiritu, na tutulong sa amin sa mga panahon na aming kailangan. Sa wisdom, sa power, sa guidance, O Lord Jesus. Thank you na hindi mo kami iniwanan. At through your Holy Spirit, you are still with us, inside of us, to get us through sa lahat ng aming pinagdadaanan. And Lord, salamat po sa lahat ng iyong mga pinagaling. Sa COVID-19, mga kapatotoo Kristiyano, yung mga hindi pa nakakapagpatotoo. Thank you, Jesus, for the victory. Thank you, Jesus, for the healing.
Lord, at lahat po na nakapakinig ng pangangaral nito, Lord, padaluhin mo mula sa kalangitan hanggang sa serbisyo ito, hanggang sa bawat tahanang makakapakinig at makikinig pa ng serbisyo ito, padaluhin mo ang iyong lakas at kapangyarihan at pagpapala. At ang sabi mo pangako sa amin, na kung kami mananatili sa iyo, you will guide us in the best pathway of our life. So again, Lord, thank you sa pagbibigay mo sa amin ang lakas upang magpatuloy. Thank you for giving us the strength to carry on. And again, Lord, sa amin pong kay Pastor Eric, sa kanyang pamilya, na naroon po, Panginoong Diyos, ang pagnanais na maipahayag ang salita ng Diyos para po sa Jesus Christ Household Church. Lord, pagpalain mo po ang pamilya ito, gabayan mo po, Panginoong Diyos, patuloy na pagkalooban ng lakas at kagumpay sa kanila po mga pangarap. At ganun din po ang lahat ng ito ng Jesus Christ Household Church. Ikaw po ang magpala at patuloy na magbigay ng lakas. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong lingkod. Patuloy mo ako bigyan ng malakas na pangalaman, ng pag-iisip, Panginoong Diyos, na nakatuon sa mga bagay sa itaas o sa iyo. At tulungan mo po, Panginoong Diyos, na magawa ng iyong lingkod kung ano yung ipinagagawa mo sa akin, kasama ng aking mga kasamang pastor sa Jesus Christ Household Church. Lord, bless your people, bless your church. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ang liwanag na nagmumula sa Diyos ay sumainyo lahat. Pagpalain kayo lahat ng aking Panginoong Jesus. Pumayo kayong mapayapa. You're dismissed in Jesus' name. God bless you. Thank you very much.